بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Sura Al-Mulk, ang kapamahalaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Hurairah na ang sugo ng Allah ay nagsabi, katotohanan, mayroong isang sura ng Quran na naglalaman ng 30 ayat na mamamagitan sa sinumang bumibigkas nito hanggang siya ay mapatawad ng Allah. Ito ay ang Tabarak al-Ladhi, Sura Al-Mulk. Ang hadith na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng 4 na sunan na tagapagtipon ng mga hadith. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 321. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. Mapagpala ang siyang may tangan ng kapamahalaan at may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukan kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. At siya ang ganap na makapangyarihan, ang lagi nang mapagpatawad. Siya ang lumikha sa 7 kalangitan. Bawat isa ay nagtataasan. Wala kayong masusulyapang kakulangan sa mga nilikha ng mahabaging Allah. Kaya't muli mo itong sulyapan. May natatanaw ka bang siwang? Kaya't muli mo itong sulyapan at muli pa. Ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo ng may kaasi. Kaasi. Ayon kay Ibn Abbas, ang kaasi ay kahihiyan o hamak. Al-Tabari, versikulo 23, talata 500 at siyam. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. At Hasir. Ayon sa mga mapananaligang paham ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang Arabic na salitang hasir ay tumutukoy sa kapaguran o pagkahapo. Ad-Duhur al-Mathur, versikulo 8, kapitulo 235. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 82. At tunay na aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara at ginawa namin yaong mga lampara bituin. Binanggit ni Abu Qatada
ang aya na ito, sinabi niya, ang pagkakalikha sa mga bituin ay may 3 dahilan. Una, bilang palamuti sa pinakamahabang langit. Ikalawa, bilang sandatang pamuksa upang itaboy ang mga shayatin, Satanas, at ikatlo, upang gamiting gabay sa gabi ng paglalakbay. Kaya, sino man ang nagbigay ng iba pang kahulugan, siya ay nagkamali at ginugol lamang ang kanyang panahon sa walang kabuluhan at inilagay lamang ang sarili na lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahih Bukhari, Volume 4, Kapitulo 3, Pahina 282. Bilang sandata upang itaboy, papalayo ang mga Satanas. At hinahanda namin sa kanila ang parusa na naglalagablab na apoy. At yaong nagtatakwil sa kanilang Raab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasalin ng salitang Raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang Raab sa kawikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Raab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ay nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya rin ang tanging tagapagnustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugumbughaw sa wikang Ingles, royal family. Kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Raab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang Raab na sinundan ng may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang aya ng naturang Juzu at Sura ng Quran ay parusa ng impyerno, ay sadyang pinakamasamang hantungan. At kung sila ay naitapon doon, kanilang maririnig ang malakas na ingay ng shahik na tila isang malalim na paghinga, habang ito ay kumukulo. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit. Sa tuwing ng may pangkat na itinataboy doon, ang mga tagabantay niyaon ay magtatanong, wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? At sila ay magsasabi, katotohanan, may isang tagapagbabala ang dumating sa amin, subalit siya ay aming pinasinungalingan at aming sinabi sa kanya, ang ala ay hindi nagpadala ng anumang bagay hinggil sa kapahayagan at katotohanan. Kayong lahat ay nasasadlak sa napakalaking kamalian. At kanilang sasabihin ng may pagsisisi at panlulumo, kung nakinig lamang kami o ginamit ang aming talino, sana ay hindi kami napabilang sa mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't aaminin nila ang kanilang mga kasalanan. Subalit kay layo sa habag ng ala ang mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, yaong lingid ang kanilang pagkatakot sa kanilang Rab ay mapapasa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala, ang paraiso. At kahit na inilihim pa ninyo ang inyong salita o hihayag man ito, katotohanan, siya ang lubos na maalam kung ano ang nilalaman ng dibdib ng tao. Hindi ba niya batid kung ano ang kanyang nilikha? At siya ang lubos na mabait at higit na mapagbigay sa kanyang mga alipin, ang ganap na nakababatid sa lahat ng bagay. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Siya ang gumawang maging sunod-sunuran sa inyo ang kalupaan. Ginawang madali sa inyo upang lakaran, panirahan at taniman ito ng mga pananim. Kaya tumahak sa landas nito at kumain mula sa kanyang panustos, kabuhayan. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Omar ibn Khattab na narinig niya sa sugo ng Allah na nagsabi, kung magtiwala sa Allah sa tunay na paraan ng pagtitiwala, ipagkaloob sa inyo ang kabuhayan na katulad ng kabuhayang ipinagkaloob niya sa mga ibon. Ang mga ibon ay lumilipad sa umaga na walang pagkain at bumabalik sa gabi na puno ng pagkain ang tiyan. Ahmad, versikulo 1, kapitulo 52. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 89. At nasa sa kanya ang pagkabuhay muli. Hindi ba kayo nakadarama ng katiwasayan na siya na nasa itaas ng kalangitan ay hindi niya pahihintulutan na kayo ay matabunan ng lupa kapag ito ay mayanig sa paglindol? O hindi ba kayo nakadarama ng katiwasayan na siya na nasa itaas ng kalangitan ay hindi magpaparating laban sa inyo ng nag-aalimpuyong daluyong ng hasib, hangin? Sa gayon, inyong mapag-aalaman kung gaano nga kasidhi ang aking babala. Ang katotohanan, yaong mga nauna sa kanila ay nagtakwil sa mga sugo ng Allah. Kaya inyong pagmasdan kung gaano ang aking pagtanggi. At hindi ba nila napagmamasdan ang mga ibon na nasa kanilang itaas, kung paano ibinubuka ang kanilang mga bagwis at kung paano rin itinitiklop yaon? Walang ibang tumangan sa kanila maliban sa mahabagin. Katotohanan, siya ang ganap na nakakikita sa lahat ng bagay. O, sino pa kaya siya sa inyong magiging tagapagtanggol na makatutulong sa inyo bukod sa mahabagin? Silang kafirun ay walang patutunguhan maliban sa pagkaligaw. At sino siya na makapagbibigay sa inyo kung ipagkait niya sa inyo ang kanyang biyaya? Subalit, sila ay patuloy sa kapalaluan at sila ay umiwas sa katotohanan. Ang isa bang naglalakad na ang mukha ng nakatungo ay higit bang napapatnubayan kaysa isang maayos na naglalakad sa matuwid na landas sa kaisahan ng Diyos? Sabihin, siya ang lumikha sa inyo at siya ang nagkaloob sa inyo ng pandinig at paningin at puso. Subalit napakaliit ng inyong isinusukling pasasalamat. Sabihin, siya ang lumikha sa inyo sa mundong ito
at sa kanya rin ang inyong pagtitipon-tipon sa kabilang buhay. At sila ay magsasabi, kailan nga ba ang pagsapit ng pangakong ito, ang araw ng pagkabuhay muli, kung ikaw nga ay nagsasabi ng katotohanan? Sabihin mo, O Muhammad, ang kaalaman sa itinakdang oras ay nasa Allah lamang, at ako ay isang tagapagbabala lamang. Ngunit kung kanilang masisilayan ang kaparusahan sa araw ng pagkabuhay muli, na ito'y papalapit, ang mukha ng kafirun ay kakaiba, nangingitim na may kalungkutan at dalamhati. At sa kanila ay may magsasabi, ito na ang inyong hinihiling. Sabihin mo, O Muhammad, sabihin sa akin kung ako ba ay wasakin ng Allah at siyaong aking mga kasamahan, o kami ay gawaran ng kanyang awa. Sino pa kaya ang makapagliligtas sa kafirun laban sa mahapding parusa? Sabihin, siya ang mahabagin, sa kanya kami ay nananampalataya, at sa kanya namin inilalaan ang aming pagtitiwala. Kaya inyong malalaman kung sino nga ang nasa hayag na kamalian. Sabihin sa akin, kung ang inyong tubig ay matuyo, sino pa kaya kung gayon ang makapagbibigay sa inyo ng umaagos na bukal ng tubig bilang inyong panustos?